Good day Hello! po ulit sa aming Hi! mga viewers. Welcome back sa Welcome. OFW El Refugio. So we will be talking about very controversial topic for today. Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Gusto ko munang i-welcome ang lahat. But before that, I just want to inform you ano ba yung ginagawa ng advocacy namin, bakit kami nandito. So El Refugio is an parenting advocacy group to equip the parents and empower children. So yan po talaga yung gusto nating mangyari is to we connect yung mga OFW parents natin and children. Magkakalayo man tayong lahat, but still there's a way to find paano ba yung good parenting na sinasabi. Hindi man kami eksperto sa topic na to, but for sure yung mga paraan kung paano namin piniparent o paano namin dinidisiplina yung aming mga anak, naniniwala po kami na may matututunan po kami. Kayo pala sa amin. So, before we start, I would like to invite everyone for a short prayer lang to welcome God in our midst. So, Lord, today we thank you, Panginoon. We asked for your presence to be with us, oh Lord. Make this topic very informative, Panginoon, para sa ating mga viewers and even us. We share what is right and what is correct, Panginoon. All this we ask in God's name. Amen. Amen. Mm-hmm. And there you go. I will pass the ball to... Okay. Okay. Since it's a good topic, well, mga kaibigan, papakilala ko muna sa inyo po ang aming mga kasama, ang aming mga co-host sa oras na ito. Ipapakilala ko po sa inyo si Miss Sheila, ang susuka pero di susuko ng Dubai. Hello! Ako po ulit. Yes, nandito po ako sa UAE at yan ang napili ko. Susuka pero di susuko. Susuka dahil sa dami ng pinagdaanan ko dito sa UAE, but never akong sumuko dahil isa po akong ina at matatag tayong mga OFW. Tama? Tama! Yes! Correct! At ang ating susunod, si Sir Eric, ang sweet as dates ng Dubai. Hello. Kumusta po? So I'm Eric po. So yes, sweet kasi naturally talagang malambing ako. Yan. And medyo timid type of person, pero once you get to know me, makikita mo yung true Eric talaga. What you see is what you get. Okay? So stay tuned po and we'll see you the entire yes, nice to hear. Yes. And one of other beautiful co-hosts, Miss Trixie, ang sosyal na kalog ng Jakarta, Indonesia. Hello to everybody. Hello po. Welcome back to our beautiful show about parenting. Hello po sa lahat ng OFWs. Oh, I forgot to mention, I'm your other co-host. Okay. Yes, ayan. Si Feliz, and he's the co-host also for the show, and siya ang machunurin ng Singapore! Bakit nga po pala naging machunurin? Well, actually, may kasabihan kasi, happy wife, happy life. So, ang tagline ko po naging machunurin is sundan ko lang kung anong sinasabi ng misis ko at magiging maayos ang buhay ko. Kaya pala, ayos-ayos ng buhay mo ngayon. Good lang ang sunod. Good job. Yeah. Okay, back to Miss Trixie for our topic. Okay, thank you so much, Feliz. Tulad ng sabi ni Sheila, we are El Refugio. We are part of the OFW group. So ang El Refugio is well, it's a big group all about parenting. Ang aming pakay laging to help parents out there to become good parents or better parents. And for our topic today will be about
sabi nga nila, very controversial and medyo for some it's awkward. Like ako, very awkward for me as a parent tong topic na to. Medyo may takot ako to talk about this with my children. It's educating children about sex. Kailan ba natin talaga kailangan mag-start? Yeah? Kailan kailangan umpisahan ang topic na to with our kids? Sabi nila, habang maliliit pa sila, pag-usapan nyo na ang parts of the body, ganyan. Tapos no big talk daw sa parts of the body. So, ewan ko. Ako, personally, I feel a little bit awkward when I talk about sex with my children. So, sana marami tayong matutunan sa isa't isa. And kayo din, the viewers, give us tips, give us some of share your experiences on how you talked about sex with your children. Paano nyo ba naumpisahan yung topic na yon with your kids? Yeah. Yes, That's good to actually, hear. totoo yan. Bakit? Kasi even tayo, nung maliliit pa tayo, ako personally, yung magulang ko, hindi naman nila diniscuss sa akin yung about sex. The only conversation that I had with my mom regarding this matter, nung first time akong nagkaroon ng period ko. So sinabi niya lang sa akin, kailangan mag-ingat ka sa katawan mo, practice good hygiene, and alam mo ba na pwede ka nang mabuntis kapag ka nagkaroon ka ng period mo. So yan lang, ganun lang yung mga alam ko tungkol sa sex nung bata pa ako. Pero even sa school, hindi naman siya masyadong na-discuss nung araw, nung panahon ko. So, tayo kasi sa Pilipinas, very conservative tayo. Kung ikukumpara natin sa ibang bansa na elementary pa lang, talagang equipped na sa loob ng toilet, may mga condom na mga ganun. Sa atin, hindi. So, ito yung topic na pag-uusapan natin ngayon. For me, it's about time na pag-usapan, tanggalin na natin yung conception, yung misconception na hindi dapat to tinuturo. Kasi sa totoo lang, importante dahil sa maraming paraan. And yun nga, good thing about this topic is may mga ang schools ngayon actually in general sa buong mundo is they include sex education as part of their curriculum. So, yun, as a parent, we are parang assured na ang mga anak natin, regardless of their age, probably preschool, high school, and college, they would have idea, especially sa mga preschoolers and grade schools. Yan yung So, they would know kung ano talaga yung sex, ano talagang dynamics nung sex education. So, Actually, nabanggit nga ni Eric na yung sex education. Actually, nung isang araw, kausap ko lang yung kasama namin sa bahay. At sabi niya, nagkaroon sila ng teachers conference at in-inform sila na starting yung incoming, yung susunod na school year, i-incorporate na yung sex education sa public school. So from grade 1 hanggang pag-uusapan na yan. So nung time na yan, very anxious na sabi niya, hindi pa ako ready yung anak ko, grade 2 pa lang, ayoko na malaman niya yung tungkol sa sex, ganyan-ganyan. Pero sabi ko, hindi, kailangan malaman. Nag-a-agree ba kayo sa akin, Miss Trixie? Di ba? Kailangan. So tayo, ang una kong gustong malaman tayo as parents, na dapat ba nasa bahay unang natututunan ng bata ang information about sex o sa school? Ano sa tingin nyo? Unahin kita, Feliz. Okay. For me kasi, how to say, late bloomer ako, masasabi, sa edad kong to. I've learned about sex not actually in high school. Kasi parang nangyari, focus ako nun sa pag-aaral. So, from elementary days to high school days, focus ako. Officer ako ng ROTC. So, from third year up to fourth year na naging official ako. Then, I ended up sumasali sa mga patimpalak ng high schools. Hindi ko naisip actually yung about sex itself or sex itself. No? Nakafocus ako eh. Nung tumungtong ako nung college yon, medyo nagulo yung utak ko. So,
Nagulo kasi ang daming pumasok. Everything, Paano ins and gulo? outs. Nagkaroon ka ng tinatawag na you learn about your physical things, you know about it. Okay, pinag-aaralan sa biology, sa zoology and everything. Pero natap yung mind ko about sexualities when I was in college. Nung andun na yung pumapasok na yung sex, drugs, and rock and roll. But I never take the drugs, okay? Only rock and roll and the other one. So, but I do believe that dapat sa bahay pa lang. At the very young age, as what stated a while back by Miss Sheila, dapat sa bahay pa lang. Ini-encourage na natin yung mga anak natin na matutunan when it comes to sexualities. Okay, yung sexual education at the very young age. Although magkakaiba tayo ng paniniwala, pananampalataya, at how we handle our children, pero I do believe not in the school, but sexual education must come from our parents. Lalo na kunyari big family tayo, more than 3 children, 4 children. May siblings kang babae. So from there, dapat ini-encourage na ng magulang natin na malaman natin ano yung kaibahan ng babae sa lalaki, ano yung mga proximities, ano yung dapat iwasan at pwedeng gawin, lalo na sa panahon natin ngayon. Maybe in 1950s, 1960s, 1970s, medyo medyo hindi pa topic actually yung family planning that time or yung sexual education because ang mindset ng tao noon is paano mabuhay ng maayos. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, nang na-reach natin yung millennial age, as we can see all over the news, 5 years old, 6 years old, they're doing this kind of thing, no? Alam na nila because of the social media itself as well. So for our instances bilang magulang, I would encourage na tayo bilang mga magulang ang magtuturo sa mga anak natin bago pumasok sa school at a very, very young age. How about you, Miss Trixie? Yes, Kasi yes. alam naman natin na you have dalagas na. Yeah. So yan, paano yung ano yun? It has to be learned from you or sa school? Thank you, Eric, for that question. And I really like this topic kasi nag struggle din ako with my kids kasi like sabi ko kanina, very awkward yung yung topic for me kasi hindi rin ako in-expose sa topic na to from my family, from my mom and my dad. So siguro yung generation nila, like Felice has mentioned, hindi nila talaga tayo in-expose dito sa topic na to. Kaya medyo ako nung naging parent, very awkward for me. Pero buti na lang na nag-research naman ako to prepare myself kung paano ba. Kasi as a single parent, syempre, nangangapa ako, di ba? And inumpisahan ko by not using baby talk. Ayan. So walang baby talk. I called the parts of the body as they are, like my girl's vagina, and I called these words, penis, ganyan, for boys, and then so very walang baby talk, and kaya alam nila na nung time na nagkaroon na sila ng period, kasi I have 2 girls, medyo na hindi naman nadalian, pero medyo na-explain ko ng mabuti kasi nga walang baby talk, very straightforward, and hindi ko sila masyadong chinak with too many details. Pero I use the terms na hindi yung baby talk na sorry, flower, ganyan. Yeah. Flowers in the Or something. Yes. Ganyan. So very straightforward. Pero I remember I chose my words carefully. Ayan. Yeah. Talaga ni-research ko yan. Yun lang. Nice. Very good. Actually, maganda yung sinabi kanina. Sorry, going back lang doon sa sinabi ni Felice, no, na nabanggit niya na yung social media. Kasi ngayon, kung manonood ka sa Pilipinas ng TV, yung mga kabataan na mga 13 years old, dito talaga umiinit yung ulo ko eh. Puro boyfriend,
love. Yes, Ganyan yung yes. topic. Yeah. 13 years old. So parang ang impression nun sa mga anak natin, kung hindi sila guided properly, okay lang na 13 years old, may boyfriend na ako at nagpapaligaw ako. Tama ba? May mga ganyan ba kayong kaparehas ko na reaction sa mga ganyan? Kasi ako, personally, ayoko yun. Ayoko na nanonood yung kapag yung anak ko nanonood ng TV, gusto ko nandun ako at nakikita ako. At kapag may hindi ako nakitang maganda, I explain right away. Ganun yung parenting style ko eh. Ayoko na yung patatagalin ko pa. Hindi, ora mismo, kakausapin kita. Yeah. In my case kasi, like yung twins namin, just turned 4 years old, no? Pareho pang lalaki. So, kumbaga para sa akin, medyo onti yung pag-iisip ko about kung paano sila tuturuan na about sexual education eh. Kasi parang lalaki, pag 4 years old, naka-diaper lang, minsan nakahubad yung t-shirt or wala, naglalakad, okay lang. Pero ang ginawa namin ni Mrs. is, from the very start, yung iPad nila, nilagyan namin kaagad ng parental control. Oh, yes. So, hindi nila pwedeng ma-access ang ibang content ng YouTube or ng other let's say Internet Explorers or Firefox or Google Chrome for example. Ang nilagyan namin ng restrictions na anything that they type, let's say for example, they type sex, it will not show on the browser. Kumbaga more on children's books, more on children's stories, more on alphabets, more on everything. So, parang ini-start namin sila sa ganon. Kasi later on, alam natin sa panahon ngayon ang mga pag-iisip ng mga bata very advanced na ngayon. So, as early as 4 years old, tinatry na namin na maturuan sila ng hindi naman tinatawag na perfect education, pero at least maturuan namin sila kung ano yung naranasan namin at nakita namin at in-experience namin sa ngayon para matutunan ng mga anak ko how to go about themselves paglaki nila. Kasi wala akong anak na babae. So I wouldn't know. Pero siguro kung magkaroon man, baka medyo mas stricto pa ako. Kaya lang, since mga lalaki kasi mga kids ko kumbaga, ano lang ako all or nothing ako, parang ganun. Yeah. And actually one good thing about yung social media platform ngayon, kung may mga cons siya, may mga pros pa rin siya, which is like nga nung nasabi ni Sir Felice, we can tend to restrict kung ano yung ma-access ng mga anak natin. So that's very good thing. And for me, hindi sa pinopromote kang Netflix, pero they've done a very good thing about creating restriction about the profile. Yes. Yung paggawa ng account. So it helps. So yun lang, may mga times minsan pag halimbawa nakakalimutan nung parent tayo na nasa account tayo natin. So yun yung mga ano lang naman, mga short lapses. Pero social media, they've done a very good thing about yun nga yung restriction. Kasi for me, I think the one good thing na pwede natin gawin as OFW is yun nga yung restrictions ng social media. Yun yung pinaka way of ano natin ngayon. So for you guys, ano ba yung tamang edad? What's the proper age sa mga anak natin? So, sa atin, Sir Felice, and sa dalawang beautiful ladies natin. Yeah. Ano yung age na dapat na dinidiscuss natin yung sex in general sa mga anak natin? For you? Yeah, si Trixie, she wants to share something. Yeah. Yeah, yes. Yeah. Thank you, Sheila and Eric. I think before I answer that question, may kwento lang ako about my girls. Kasi kami or napaka movie buffs namin from the time that they were little kids. Talagang movie buffs. So pagka nanonood kami ng movies like Disney movies, ayan. I take advantage of the topic. Kunwari, si Little Mermaid. Kunwari, si Ariel. Napaka pasaway ni Ariel because hindi niya sinunod yung daddy niya. Yes. So I remember I would, pause the DVD pa nun. Pause the DVD. Diba? And I will ask, what do you think about that? How do you feel about that?
do you agree, or uh what can you say about what Ariel did? Okay ba na hindi niya sinunod yung daddy niya, si Triton, ganyan. So pinag-uusapan namin 'yon. And then as young as 5 years old and 6 years old, medyo I would use the media to talk about sensitive topics like ayun nga, disobedience and sex, boy and girl relationship. So I remember doing that with my eldest, and then eventually yung youngest ko. So ang ginagawa ko, ayun, nanonood kami tapos pag nakikita ko na uy magandang topic 'yan. Ayan. Tungkol sa boy and girl, kunwari yung si Aladdin, 'yan Mhm. nililigawan si Jasmine. So ayan. So what do you think of that? Do you think that that's a good way to meet a guy, ganyan. Mhm. So, ayan na. Tapos, medyo may tips na about dating and syempre sex na rin. About dating and sex. So, ayan lang. Sharing ko lang. Nice, nice. Very good, very So good. going back dun sa question kanina na what is the right age para pag-usapan yung sex? Yan. Kasi tayo, magkakaiba tayo ng edad ng anak natin eh. Si Feliz, pinakabata. Sunod yung anak ni Eric. Ako, preteen. And si Trixie, medyo malalaki na. So, iba-iba yung naging karanasan natin. So, Yeah. ano yung cue para pag-usapan? Kasi syempre, hindi ka naman halika dito, Anya, sa tabi ko, mag-usap tayo about sex. So, what is the right age? And meron ba kayong mga hinihintay na cue and signs para yung out of curiosity, sila na yung unang magtanong? Paano? Paano nyo ginagawa yon? Sa akin, sa pamangkin ko na nung medyo bata-bata pa ako, kasi ako yung parang lumalabas na parang bunso sa amin, pero parang naging papaaral sa mga pamangkin ko. Dahil, kumbaga, binigyan ko sila ng mga cues noon. Actually, at the age of, I think, 14. Para sa akin, para sa akin. At the age of 14, isa-isa ako sa nang kinakausap, lalo ni panganay kong pamangkin na babae. So, nung nakikita ko kasi na lumalabas na sila ng mga friends nila, tapos nag-start ng kumuha ng lipstick, ng makeup, nag-start na eh. So, sabi ko, I think this is the right time to talk to them about this. So, lumabas kami, kumain kami sa labas ng pamangkin ko, tatlo kami mga pamangkin ko plus yung ate ko. Isang lalaking pamangkin plus dalawang babaeng pamangkin. Lahat yun anak ng pamangkin, ng ate ko. Pumunta kami sa mall, tapos habang naglalakad kami, tinuturo ko, ay, ang sweet ng dalawang nakikita niyong pair, oh. Pero naka-school uniform pa, sabi ko ganun. So, parang, sa tingin niyo ba, okay ba yung, sa inyo, tinanong ko sila, sa inyo, okay ba yung ganyan? So, parang out of the blue, nagsabi sila, dito masyado pa sila kung bata. So, do you think, anong edad ba dapat magkakaroon ng relationship? So, yun, isa-isa sila nagsasalita sa akin. Sabi ng pinaka-eldest kong pamangkin, which is 14 that time, siguro po, tito, pagtungtong ko po ng 18, katulad ni mama. So, nakaroon ako ng idea. Kasi yung pamangkin ko na isa na lalaki, sabi niya, dito, sa akin siguro, pag yung nari, katulad mo nung time na nagtatrabaho ko na sa Jollibee, nung 18 ka, 19 ka, para pag magde-date kami, meron akong sariling pera, hindi ako hingi ng pera kay mama. So from there on, yun, nag-uusap na kami about sex educations and everything. Nagkaroon ako bigla ng tip sa sarili ko na siguro at the age of 14, dapat kausapin ko na yung mga anak ko, in my case, parang ganun. Kasi parang naging sample case mga pamangkin ko. And from them, nagsasabi naman sila. Although parang para maturuan eventually ng kabuuan ng sexual education is parang hindi naman by the book. Kumbaga, tignan natin yung scenario, tignan natin yung kalagayan at posisyon ng bawat isa. Then from there, matututunan natin siguro. I would say, siguro, since lalaki nga sa akin, siguro at the age of 14, start ko na matutunan sexual education. Ako, para sa akin iba ang approach kapag babae yung anak at iba ang approach kapag lalaki ang anak. For me, pag babae, the younger, the better. For me. Kasi para mas
aware sila sa Aware. nangyayari kasi yung babae yung nagbubuntis, hindi naman yung lalaki, di ba? So para maiwasan yung mga unwanted pregnancies, dapat the younger the better. Yeah. Pero hindi mo naman sila bibiglain. Little by little. Kagaya nung anak ko, yun, Yeah. i-discuss na namin yan, ng mga ganyan. Yung strategy na ginawa sa akin ng mama ko before, ginawa ko rin sa anak ko. Nung nagkaroon siya ng period, kinausap ko din siya na yun, pwede nang mangyari sa kanya na mabuntis siya, yung mga Yeah. bagay na gaya. Pero kung sa lalaki, for example, si Eric, isa anak mo lalaki, ano yung right time para kausapin mo si Zian? Actually, yun nga, I agree with Sir Felice. Siguro, yun nga, yun yung 14 or basta ma-reach niya na yung teen siguro. That's the time I would talk to him. Pero ako, I'm not kumbaga firmly sticking to that that age. Kasi the moment na ang bata magtanong na sa'yo, of course you can't di ba? You can't resist the question of, di ba? Delaying yung kung ano yung information na dapat nilang makuha. So ako I think pag nagtanong si Zian sa akin, I'd be gladly to explain to him na ito yung ganyan. And guys, may mga times talaga I'm sure na ang mga anak natin accidentally lalo na ngayon sa platform ng media na accidentally nakakapanood sila ng mga alam mo yon adult scenes Yeah. di ba? So I think is somehow I don't know if you would agree guys, somehow that helps them trigger to question kung ano ba talaga yan. So yun yung, pero ako sabi ko nga, at the end of the day, if my son would start asking me, Daddy, what's this? Bakit ganyan? But ganon? Then I'd be gladly. And much better siguro para sa akin, parehas kami ni Mrs. na magdi-discuss sa kanya para hindi lang one-sided siguro yung alam mo yun, yung hindi lang on a guy thing, it should be, both sexual thing. Tama, maganda yung sinabi mo, Eric. I'm a Christian. So Christian kami, yung background namin. So medyo madaling i-remind yung mga dalaga ko kasi alam nila na if they disobey their parents, alam nila na they're gonna be in trouble. Yes. So medyo ni-reinforce ko yun kasi kung disobey nila ang parents nila, ayun na nga. Like me, I disobeyed my parents. So marami akong hardships na napagdaanan. And of course, sinasabi ko sa kanila na if you want your life to be very steady lang, very stable as much as possible, obey your parents, makinig ka sa akin because papunta ka pa lang, pabalik na ako. But I trust them. I trust especially my eldest. I trust her. 23 na siya, so adult na siya. I trust her with all my heart. Pero syempre, kasama ng dasal, di ba? Yes. Kasama, kailangan natin magdasal for them to make the right decision. Pero I believe na trust is very important. Yung trust ako sa kanya na meron siyang natutunan sa akin sa church. So, pinapanalangin ko na lang na she will make good choices. Yes. Actually, maganda yung sinabi ni Miss Trixie. Pero may question ako sa mga lalaki kasi lalaki din yung mga anak nila. Kasi iba yung talking about sex and talking about using contraceptives. Kailan naman yung time na yun? O pwede bang sabay na pag-usapan? Paano? Yung mga ganyan, yung how to practice. Kasi minsan hindi mo maiwasan. How to practice safe sex. Paano mo pagkaganyan, hindi ko mahihimatay na ito. Pero kailangan harapin. So kaya. Para sa mga sa lalaki, kasi lalaki yung mga anak nila, kailan? I mean, for me, at the very young age, kasi nabanggit ko nga kanina, paano ba? As per, I would agree also kay Sir Eric, mga around teenage years nila. Kasi parang,
ewan ko, sa panahon kasi ngayon masyadong nagmamature na yung mga bata. Okay? Very parang fast, fast paced talaga yung mature ng mga bata. So as Sir Eric mentioned, kapag nagtanong na sila ng tungkol about sex, then I guess I have to prepare my documents and everything to let them know this is how to handle May sexuality. documents. Documents, Pero parang notes. mga hindi Oo. na mga chart. Ito Yeah, Tapos may Correct. PowerPoint presentation. Correct. Kompleto pala si Daddy. Excel file. Kasi parang ayaw ko magsalita naman out of the blue tapos wala akong papakita sa kanilang documentation na alam nyo ba? Parang gano'n. Oo. Kumbaga, I would encourage na rin siguro yung safe sex kasi bilang lalaki nga, I would say na kapag tumigas ang pako, kailangan pukpukin. So, kailangan I mean, pag dumating na sa punto na ganun kasi, you have to extinguish the fire di ba? Or control. Diba? Yeah, control. So, you have to Or let control the fire. That's right. Yes. So, paano? How do you control the fire during that age? Doon na papasok ngayon binanggit ni Michelle na yung terms na may condom tayo. Okay? Doon na papasok na siguro yung medyo technical term na calendar method, rhythm method. So willing ka, Feliz, na for example, going back to condom, willing ka na ituro kung paano gamitin, Yes. gagawin mo yun, okay. Nabanggit ko nga, di ba? Lalabas ko na yung kodigo ko. Parang, yun na pala. Yun yung paraphernalia niya. ko na, para maintindihan niya. Then later on, definitely they will question us again as parents. Oo. So, Daddy, ano po ba yung safe sa hindi safe? Daddy, ano po ba yung ganito sa ganyan? So, kung gusto kong maging lolo na kagad, then sabihin ko, do not extinguish the fire. Go with the flow. Pero syempre, kung gusto kong maabot naman din ng mga anak ko yung pagkakataon na maging successful din sila sa life nila, although yung tinatawag natin na unwanted pregnancies, yung tinatawag na early parentalhood na tinatawag, hindi maiwasan, pero as as possible, kung kaya nating makontrol yung mga anak natin, gawin natin. Let them be guided by us. Hindi naman perfect guidance, pero at least matutunan nila from us kung ano yung natutunan natin before, may bahagi natin sa kanila, yung mga pwede nating ibahagi in a very nice and controlled way, why not? I guess Sister Eric would agree also. Yeah. Actually, yun nga yung gusto ko rin sabihin. And yun nga, may dagdag ko lang din. The best explanation, I think, one of the best explanation, I think, is being visual. Kailangan visual tayo sa pag-i-explain sa kanila. Not to the extent of, yung literally visual. Yes. Yun nga, perfect yung sinabi mo, Sir Feliz, you would show your paraphernalia, di ba? So by that, alam mo yun, mas madaling maiintindihan ng lalo na sa atin lalaki. Correct. So mas madali nilang ma-absorb yung yes. Kasi minsan if we're going to sometimes using layman's term pa rin sa mga ganun, medyo pa rin confusing pa rin sa kanila yan. Pero correct. If you tend to show something, mas mabilis yung pick up nila. May ganyan So I would add siguro more on visual explanation sa kay Zia. Yeah. How about you, Miss Trixie? Pero mo sa ganda nga ng topic natin, biglang nag-out of si Miss Trixie. Sorry. Yeah. Welcome back. Sobrang ganda na na-distract ako. Hindi niya nakikita yung sarili niya, gumawa ng moment. Yes. But anyway, before we proceed sa ating discussion, again, we would like to invite the viewers na mag-like, share, and subscribe sa ating Facebook page. And meron din po tayong YouTube channel. So, dyan po nila tayo makikita sa lahat ng platform na yan. So, pwede silang mapanood yung mga luma nating mga episode and even yung mga future one. And again, right after the show, abangan nyo po yung El Refugio for the solo parents. Yes. Iba na naman din yung topic na pag-uusapan nila.
Yes, actually, again, ulitin ko lang yung kung ano ba yung El Refugio. Isa po tayong parenting advocacy group to equip parents and empower children. So majority po ng mga topics na i-cover po namin, it's all about parenting, and we want to connect yung ating mga OFW parents sa kanilang mga anak. Hindi man kami eksperto sa topic na to, but for sure, our experiences and personal testimonies and life stories will empower you. Yeah. Anyway, you are free to comment. Correct. Kung meron po kayong additional topics na gusto nyong ma-discuss namin, pwede rin po nyo kaming i-personal message kung gusto nyo po sabihan. Nandiyan po si Mr. Feliz, Pwede. ang Majunuri ng Singapore. Wag na po ng telenovela kasi iyakin po yan. Common novela yung ano. Ayan. So nandito po kami yung mga kaibigan nyo, mga kapwa nyo OFW. We are here for you kasi po this show is for the OFWs. By the OFW. I hate to end this up, but yeah, we need to do closing prayer. Mr. Feliz. Okay. Lord God, maraming salamat po ulit sa mga oras na ibinigay niyo sa amin. Muli niyo kami pinagtipon-tipon para pag-usapan namin ang patungkol sa sex education para sa aming mga anak. Nawa po ay mabigyan niyo ulit kami ng panibagong lakas sa susunod naming programa. At na muli po namin mapasaya namin ang aming manonood. At sa tulong din po ninyo. Lahat ng ito po itinataas namin at binibigyan namin sa inyo, Panginoon. Amen. And kita-kits sa susunod na episode ng El Refugio OFW Group. For the OFWs, by the OFW. Okay. Thank you so much. Thank Bye, you. guys.